I've searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Hindi niya po kayo na tumayo and let us feel the presence of God. Before we worship, let me read on Ephesians 3 verses 14 to 21. Ang sabi dito, for this season, I kneel before the Father, from whom every family in heaven and on earth derives name. I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through hope, through His Spirit in your inner being, so that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray to you, being rooted and established in love, may have power, together with all the Lord's holy people, to grasp how wide, long, and high, and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Now to Him who is able to do immeasurably more than we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. To this passage na sabi dito, that God's love is deeper, higher, longer, and wider than we can ever imagine. And as we worship, may we open our hearts to be filled with His strength, with His Spirit, and with the fullness of His presence. Take this moment, kapatid, to sing and to worship Christ, our Lord.
God's love is deep. God's love is high. God's love is long. And God's love is wide. When we say God's love is deep, malalim mo ng problema mo, kapatid, pero mas malalim ang magmamahal sa iyo ng Panginoon. Ano ba ang iniisip mo ngayon? Kaya-kaya ni Lord, yan ayusin mo. God's love is high. When we say God is high, we are claiming that our God is higher than our problems. God's love is wide. O akala mo, maliit na lang yung mundo para sa iyo. But God's love is wide. So that multiple doors will be opened to your eyes in your journey. Kaya kapatid, magburin ka sa Panginoon. Maybe it will be our day sa ating mga puso. It will not only be one direction sa pagburi sa Panginoon. It's a two-way when we worship. It's our day also. Worshiping God is a blessing. Ang Diyos, kahit hindi tayo magpuri, Diyos pa rin siya. Pero pag tayo hindi tayo nagpuri, wala tayo kapatid. May we all be reminded that worship is must. So that we are depending to His Word. We are depending to His purpose. And we are depending to His living Word, to His living presence. Especially right now in the corner of this house. And now, kapatid, let us be reminded of God's name. Your love is big. Your love is high. Your love is long. Your love is wide. Your love is deep. Thank you, Jesus. Your love is high. Your love is long. Your love is wide. Your love, Jesus. Your love is deep. Your love is high. Your love is long. Your love is wide. Your love is deep. Your love is high. Your love is long. Your love is wide. Your love is deep. Pretend my view of grace. Higher than this worldly place. Longer than this road I travel. Wider than the God you feel.
Your love is deeper than my view. Come on, sing. Higher than this worldly place, longer than this road I travel, wider than the God you feel, deeper than my view of grace. Higher than this worldly place, longer than this road I travel, wider than the God you feel, deeper than my view of grace. Higher than this worldly place, higher than this road I travel, wider than the God you feel. We worship you. Lord, right now, nagpapasalamat kayo, Panginoon, to the privilege, O God, to worship you. We have our mouth to worship you, O God. We have our hearts, O God. And open ears, Panginoon. Open ears, Panginoon, ng puso, Panginoon. Para pakinggan, O God. And to be present, Panginoon, sa mga moment na iyong gagawin sa aming buhay, Panginoon. Lord, help us our mouth, Panginoon, to worship you, O God, in your soul presence, Panginoon. And Panginoon, nagpapasalamat kayo, Panginoon, ngayon pala, sa privilege, Panginoon, to worship you, Panginoon, in spirit and in truth. Lord, right now, nagpapasalamat kayo, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, inataliman, Panginoon, ng iyong salita na amin nagagamit pang depensa, Panginoon, sa anumang threat ng kaaway, Panginoon. You are there, Panginoon, and you are live. You, Panginoon, you are alive, Panginoon, sa aming puso, sa aming isip, sa aming diwa, Panginoon. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, kami ay nagpapasalamat. Ikaw ay aming dinadakila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi na, Amen. Handa na magpuri ang lahat? Handa na magpuri ang lahat? At iyong buhay ay para lamang sa Diyos. Kapatid, sumayaw pa, kumanta ka, Panginoon, para sa ating Panginoon ito. Handa na ba ang lahat? Handa na ba? Is in you, Lord, I
Panginoon, for the privilege to worship you. And Lord, every day, we continually to build our life, Panginoon, sa iyo, Panginoon. Because you are our architect, Panginoon, ng aming buhay. You are the beautiful author with a happy ending story namin, Panginoon. Because you have given us eternal life. You have given us the privilege, Panginoon. Privilege to trample all the serpent, Panginoon. Anumang sumpa ng kaaway ay may kapangyarihan ngayon, Panginoon, na wasakin ito dahil sa iyong pangalan, Panginoon, na iyong pinakilala sa amin. Thank you, God. Thank you for Jesus Christ. So worthy, Panginoon. Oh, so worthy to be praised. Thank you for the love. Thank you for your grace. Worthy of every song we could ever sing.
name is worthy to be praised. Jesus, you are worthy. You are our Savior, our helper, our deliverer, our refuge, our strength, our healer. You are our victory, Jesus. Hallelujah. Lord, we worship you in this place. We honor you. We magnify your name. You deserve all our praises, all our worship and thanksgiving. We worship you. Jesus, we worship you. We acknowledge your presence, Jesus, in this place. Muli, Panginoon, maraming salamat sa kalayaan na meron po kami. Salamat at malaya ka namin nasasamba sa lugar na ito. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at higit sa lahat sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, iningatan mo kami sa buong isang linggo. Maging sa nagdaang bagyo, iningatan mo ang bawat isa po sa amin. Salamat na maging sa gitna ng mga pagsubok, problema at suliranin sa aming mga buhay, ikaw ay nananatiling tapat. Hindi mo kami iniiwanan, hindi mo kami pinapabayaan. Kaya, Panginoon, hayaan mo na sa umagang ito maibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba, pagdakila at pasasalamat. Salamat po, Panginoon, na muli sa umagang ito, kami ay magsasalo-salo ng iyong mga salita. Kaya dalangin namin, Panginoon, ang malayang pagpapahayag ng iyong mga buhay na salita sa aming pong kalagitnaan. Ihanda mo ang bawat isa, Panginoon. Buksan mo ang aming mga pandinig upang malaya po namin mapakinggan ang iyong tinig sa aming pong kalagitnaan. Buksan mo ang aming pong mga pangunawa upang maunawaan namin ang bawat salita mo na mahahayag sa umagang ito. At higit sa lahat, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso. Gawin mong matabang lupa ang bawat puso ng iyong mga anak na paghahasikan ng iyong salita, Panginoon, upang bawat salita na mahasik, mahayag sa umagang ito, ito, Diyos, ay tutubo, mamumunga, at walang ibang makikinabang kundi kami, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa umagang ito, aming inaanyayahan ang malayang pagkilos ng iyong kapangyarihan at ng iyong banal na Espiritu sa aming mong kalagitnaan. At walang anumang gawa ng kaaway ang siyang mananaig at magtatagumpay sa apat na sulok ng lugar na ito. Dahil ang lugar na ito, O Diyos, ay pinuspos mo na ng iyong kapangyarihan at ng iyong banal na Espiritu. Kaya purihin ka, dakilain ka, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Good morning po sa bawat isa. Pakisabi po sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya, katabi kita ngayon. Amen?
Alam niyo po, lagi ko pong sinasabi sa tuwing tayo po ay nagkakatipon-tipon tuwing araw po ng linggo na walang pinakamainam, pinakamagandang lugar na tayo po ay magsasama-sama kundi sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen? Naniniwala ho ba kayo na nandito ang presensya ng Diyos sa ating pong kalagitnaan? Amen? Maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pag meron dalawa o higit sa dalawa na nagkatipon sa kanyang pangalan, siya ay nandoon sa kanilang kalagitnaan. No? Kaya nga po kanina sa ating pong pagpupuri, pagsamba sa ating pong Panginoon, tayo ay patuloy at sama-samang ina-acknowledge po natin yung presence ni Lord sa ating pong kalagitnaan. At alam niyo po, napakabuti na tayo ay dumadako sa bahay panambahan ng ating pong Panginoon. Kung tayo po ay nagagalak na dumalo sa anumang mga pagtitipon, higit sa lahat na mas higit pa ang kagalakan dapat ng ating pong puso pag tayo po ay dumadako sa kanyang bahay panambahan. Dahil sa kanyang bahay panambahan, hindi lamang nandoon ang mga kapatiran na muling magpapalakas sa bawat isa sa atin, dahil alam naman po natin ang fellowship ay napakalaga, that we need to build up one another, to encourage one another, at higit sa lahat, tuwing tayo po ay dumadako sa bahay panambahan ng ating pong Panginoon, nandoon ang presensya ng Diyos. At napakaliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos, na sa kanyang presensya, tayo ay makakaranas ng napakaraming bagay. As the Bible says that in the presence of God, there's fullness of joy. Amen? Merong kagalakan sa presensya ng Diyos. Kaya nga, kung ikaw ay pumunta dito, ang daming alalahanin, ang daming mga iniisip, ang daming gumugulo sa iyong isipan, ang daming mong kinakatakutan sa hinaharap, kapatid, pag-alis po natin, experience po natin na tuwing tayo ay lumalabas sa lugar na ito, tayo po ay nakakaranas, dala-dala po natin, hindi lamang kapayapaan, kundi ang kagalakan na ibinigay at ibibigay ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Praise God. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Noong nakaraang linggo ay ating pong pinag-aralan how we are going to manage our mind. Na sa buhay po natin, we need to choose to manage our mind. Na kailangan sa bawat isa, sa bawat individual, napakalaga, we know how to manage our mind. At noong nakaraang linggo, nakita po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos that our mind is our battleground. Battleground for sin. Na kung saan dito sa isipan po natin, dito laging pinupuntirya ng kaaway at lagi niyang inilalagay sa ating mga isipan ang mga bagay na kung saan dito nagsisimula upang ang tao ay magkasala. At nung nakaraang linggo, atin din pong pinag-aralan bakit kailangan nating i-manage yung ating pong mga isipan. Why we need to manage our mind. Unang dahilan, because our thoughts control our lives. Our mind control our life. Naniniwala ba kayo doon? That our mind controls our life. Pangalawang dahilan why we need to manage our mind, because our mind is the battleground for sin. And pangatlo, the reason why we need to manage our mind, because our mind is the key to peace and happiness. Ito raw ang susi
upang ikaw at ako ay magkaroon ng payapa at masayang buhay. Amen? At yun po yung gusto po natin. At yun po yung hinahanap po natin. At lagi nating panalangin sa ating po mga buhay. Na tayo ay makapamuhay ng isang buhay na punong-puno ng kapayapaan at punong-puno ng kasiyahan. Kasi maliwanag ang sinasabi ng salita ng Diyos, John chapter 10 verse 10, the enemy, the thief, cometh to steal, to kill, and to destroy. But Jesus, the Son of God, came to give us life, not only life, but an abundant and prosperous life. Pag sinabing abundant life, prosperous life, isang buhay na kasiyasiya, isang buhay na kaaya-aya, at isang buhay na ganap. Pag sinabing ganap, nandyan po yung isang buhay na may kapayapaan, isang buhay na merong kasiyahan. So sa oras na ito, ipagpapatuloy po natin ang series na ito, Choose to Manage Our Mind. Pero ngayon po ay pag-aaralan po natin, those enemies that battles our mind. Mga bagay-bagay, mga kaaway na siyang nagiging dahilan kung bakit meron pong paglalaban-laban sa ating pong mga kaisipan. Naniniwala ho ba kayo na anuman yung ating pong mga kalalagayan sa buhay, anuman yung ating pong mga sitwasyon, anuman yung level ng iyong pananampalataya, ikaw man ay baguhan, matagal na sa gawain ng Panginoon, pero meron pa rin paglalaban-laban na nangyayari sa ating mga isipan. Kaya nga po, ito po yung isa sa mga dahilan kung bakit mataas ang porsyento ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo na sila po ay nakakapag-isip na sila ay magpatiwakal o kitilin ang kanilang buhay na ipinahiram ng ating pong Panginoon. Dahil sa mga bagay na nandyan sa kanilang isipan na hindi nila kayang paglabanan at araw-araw, oras-oras, merong nangyayaring labanan sa isipan ng tao. Amen? So umagang ito, I want to share with you some enemies that battles our mind. Pero bago yan, nais ko pong balikan yung pinaka-teksto po natin na ating pong pinag-aralan noong nakaraan para po magtuloy-tuloy yung ating pong pag-aaral sa umagang ito. Romans chapter 12, verse 2. At sabi ganon dito sa New Living Translation, do not copy the behavior and custom of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think. Ano raw po ang nais at gusto ng ating pong Panginoon sa bawat isa sa atin? That God will transform us into a new person. Kaya nga, maliwanag na pag ang isang tao ay nagsuko ng buhay sa ating pong Panginoon, tinanggap niya si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, at si Kristo na ang kanyang Diyos, ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang Panginoon, ang tao na yan, sabi ganoon sa aklat ng Korinto, na ang sino mang nakapag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang. He is now a new creation. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ikaw ay bago ng nilalang. No?
So paano po natin malalaman na ang isang mananampalataya ay bago ng nilalang? Wala na ang dating pagkatao, bagkus ang buhay na meron po siya ay yung buhay na bigay ng ating Panginoon. Amen? He is a new creation. The old has gone. No? And then, ano sabi po dyan? Let God transform you into a new person. How? By changing the way you think. Isa sa mga dahilan how God will transform us is by changing the way we think. Babaguhin niya raw ang ating mga pag-iisip. By changing the way you think, then you will learn to know God's will for you. Gusto mo bang malaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? At hindi ka na mahihirapan? At hindi mo na hahanap-hanapin pa kung kani-kanino at kung saan-saan ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay? Hayaan mo na ang Diyos, ang isipan mo ay Kanyang sakupin, Kanyang ayusin, Kanyang baguhin, lalo-lalo na kung paano ka mag-isip. So that you will learn to know God's will for you, which is good. Ano daw yung kalooban ng Diyos sa bawat isa po sa atin? Which is good. Ito ay mabuti. Posible ba na may mga panahon sa ating pong mga buhay na yung laman ng ating isipan ay hindi mga magaganda, kundi mga pangit? Na pag hinayaan po natin na puro pangit ang maging laman ng ating pong isipan, tayo ay mapapahamak at masisira ang ating buhay. When it's good and pleasing and perfect sa Diyos. Sa Tagalog, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban niya. Okay? So, dito po sa talatang ito, unti-unti po nating pinag-aralan yung mga bagay, how and why we are going to manage our mind. At nakita po natin yung mga bagay, yung mga susi. At ngayon naman po, ay dahil noong nakaraan, we studied kung paano na yung mind po natin ay yung battleground for sin. Because our mind is the battleground for sin, so kailangan makita po natin na merong mga iba't ibang mga bagay na siyang nagiging kaaway ng ating pong mga isipan. Number one, the first enemy of our mind is our old nature. Yung ating sinful nature. Yung ating pong Adamic nature. Na kung titingnan natin, hindi mo pwedeng sabihin, matagal na akong Kristiyano, matagal na akong mananampalataya, ay hindi mo na mararanasan yung ganitong kalalagayan. Mararanasan pa rin po natin. Kaya nga,
Araw-araw, hindi nyo ba napapansin, kahit 10 years ka nang born again, kahit 20 years ka nang born again, araw-araw meron pa rin struggle. Meron pa rin nangyayaring pag-aaway-away sa iyong isipan, sa iyong damdamin, dahil meron gustong gawin ang iyong laman na ayaw naman ng iyong espiritu, at meron gustong gawin ang iyong espiritu, pero ayaw naman ng iyong laman. So, araw-araw meron pong battle na nangyayari. Okay? At pag hindi natin napagtagumpayan itong battle na ito, pwede po tayong maging biktima. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, pag hindi mo na paglabanan yung laban na nangyayari sa iyong buhay, pwede kang maging biktima. Pero tandaan po natin, dahil kay Kristo, tayo ay higit pa sa mananagumpay. Pero posibleng hindi natin maranasan yung bagay na yon, that we are more than conquerors, pag hindi tayo naging aware sa kilos at galaw ng kaaway sa ating pong mga buhay. So, our first enemy of our mind is our own nature. Our sinful nature, our Adamic nature. Romans chapter 7, verse 23. Sabi ni Apostol Pablo, kasi sa Apostol Pablo, nakaranas din ng ganitong struggle sa kanyang pong buhay. Bagaman si Pablo, talagang nakatutok siya sa kanyang pagsunod sa Panginoon, sa kalooban ng Diyos sa kanyang pong buhay, dahil nga sa personal encounter niya sa Diyos doon sa daan ng Damascus. Pero pagdating po sa kanyang personal life, meron din po siyang struggle. At ito ang sinabi ng Apostol Pablo, at yung struggle na kanyang nararanasan ay ito'y ginamit niya para paalahanan din ang mga mananampalataya sa Roma. Sabi ganoon in Romans 7:23, but there is another power within me that is at war with my mind. Sabi nga, merong isang kapangyarihan na nasa sa akin, na ito'y kalaban ng aking isipan. This power, sabi ganon, makes me a slave to the sin that is still within me. Ibig sabihin, dahil bagamat tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating pong buhay, yung Adamic nature natin nandyan lagi sa buhay po natin. Yung sinful nature po natin nandito lagi. Kaya nga pag ito yung napakain natin ng gusto, ito ang mananaig at ito ang kukontrol sa ating pong buhay. Pero kung ang napapakain po natin ng gusto, yung ating espiritu, at magiging malakas yung espiritu ng Diyos na sumasa atin, kapatid, yung flesh po natin ay magiging mahina at magiging subject sa authority and power ng Spirit na nasa atin. Pero kung yung sinful nature natin ang nagiging malakas, yun ang nagiging dahilan para tayo ay mabilis na mahulog sa anumang tukso na ginagawa at gagawin ng kaaway sa ating pong mga buhay. Amen? Sa Tagalog, anong sabi po dyan? Ngunit may ibang kapangyarihan sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip. Binibihag ako ng kapangyarihan nito sa kasalanang naninirahan sa aking katawan.
Kaya nga, si Apostol Pablo din na nagsabi na pag merong isa man sa mga kapatiran na nahulog sa pagkakasala, huwag tayong magsaya. Huwag natin i-condemn yung taong iyon. Bagkus mahabag tayo, maawa po tayo sa kanya. Dahil sabi ni Apostol Pablo, baka na ikaw na ngayon ay matatag at nakatayo, baka bukas ikaw naman ang bumagsak. So paano natin mapagtatagumpayan itong sinful nature natin ito? Upang sa ganon, kahit na merong paglalaban-laban, itong gawa ng laman at ang ating isipan, ay hindi tayo darating sa punto na kokontrolin tayo ng ating pong sinful nature, yung mga isipan po natin, at hindi po tayo mapahamak. Ito po ang dapat natin gawin. We don't have to believe anything we think. Ibig sabihin, huwag mong paniwalaan lahat ng bagay na nandyan sa iyong isipan. Yung iba, kahit alam nilang ikakapahamak nila, pinaniniwalaan pa rin nila. Kahit alam nila na ito'y gawa ng laman at ito'y patibong ng kaaway, hinahayaan nila. Kaya nga maliwanag ang sabi ng banal na kasulatan, huwag natin bibigyan kahit kaunting pagkakataon ang kaaway na tayo ay kanyang mabihag at makontrol para hindi tayo mahulog sa kasalanan. So, to be able for us to avoid yung mga bagay na ito na kahit anong pumasok sa ating mga isipan, huwag nating paniniwalaan ang lahat ng bagay na sinasabi ng iyong isipan. Maliwanag po yun. Salain po natin. Pag alam mo na ito'y kakapahamak mo, i-ignore mo na po yun. Huwag mo nang i-entertain. Okay? Pag alam mo na ito hindi makakabuti sa iyong paglago bilang mananampalataya, i-ignore mo na yun. Kung ito hindi makakabuti sa iyong relasyon, sa iyong kapwa, i-ignore mo na. Why? Bakit kailangan natin huwag paniwalaan ang lahat ng bagay na nandyan sa ating isipan? Ito po ang totoo. Because our mind lies to us all the time. Naniniwala ba kayo na minsan, hindi lang minsan, kundi madalas, na puro kasinungalingan ang nandyan sa iyong isipan? Taliwas doon sa katotohanan. Taliwas doon sa ikakabuti mo. Amen? Kaya nga, dapat maging matalino po tayo bilang mga mananampalataya. Dapat nandyan yung tinatawag na yung may apply po natin yung discernment. Para hindi yung gawa ng laman yung may sa pamuhay po natin, kundi yung gawa ng banal na Espiritu. Noong nakaraan, napag-aralan po natin that the works of the flesh will cause us to die. Pero yung the works and the fruits of the Holy Spirit will cause us to live. No? Yung gawa daw ng laman, ang dulo nito ay kamatayan. Pero yung bunga ng Espiritu, ang dulo nito ay buhay. Hindi ka ipapahamak. Pero yung gawa ng laman, ipapahamak ka. Romans 8 verse 5. Sabi niya nun, those who
by the simple nature, think about simple things. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that pleases the Spirit. Sa Tagalog, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Kaya makikita mo ang maturity ng isang mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang buhay, sa kanyang action, sa kanyang pananalita, kung paano siya nakikipag-interact sa ibang tao, kung paano siya nakikipag-communicate sa ibang tao, kung paano niya tratuhin ang ibang tao, doon mo mapapansin kung yung tao na yan ay namumuhay sa laman o namumuhay sa Espiritu. At dito sa talatang ito, makikita po natin na kailangan maunawaan po natin kung ano yung bunga ng laman at bunga ng Espiritu. Galatians chapter 5. Hindi ko na ibigay kay MC yung Galatians chapter 5 na ito. Pero babasahin ko po sa inyo sa Tagalog. Galatians chapter 5 verse 19 to 23. Sabi ganon, para maunawaan natin maigi at hindi po tayo maging ignorante sa ating po mga kalalagayan, para ma-discern po natin, ma-distinguish po natin kung ano yung kumukontrol sa ating pong mga buhay. Sabi nga noon, Galatians chapter 5 verse 19 to 23, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalasmaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang. Tignan mo nga ang katabi mo. Wala naman siguro dito, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabaha-bahagi, pagkainggit. Tignan mo nga kung yung katabi mo ay mukhang may inggit yan. Okay? Pagkainggit, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. So yan daw yung mga gawa ng laman. Ano naman daw yung bunga ng banal na Espiritu? Yung the works of the flesh. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Anong sabi po dyan? Walang batas laban sa mga ito. So dito makikita po natin yung bunga ng laman, yung gawa ng laman, at yung bunga ng Espiritu. So pag naunawaan po natin itong talatang ito, alam mo na ngayon kung ano ang estado mo, kung ano ang kalalagayan mo. At pag naunawaan mo kung ano ang estado mo, alam mo ngayon kung paano mo i-deal yung bagay na iyan. Okay? Upang sa ganon, hindi ka maging ignorante, para sa ganon, alam mo yung gagawin at hindi ka mapapahamak. At alam naman po natin, dahil hindi tayo nagiging aware minsan sa mga nangyayari at kaganapan ng ating po mga buhay, maging yung personal life po natin, hindi po tayo nagiging mapagmatsyag, napapahamak po tayo.
Dahil hindi natin nauunawaan na yung buhay pala natin, yung ikinikilos natin, yung ugali na pala natin ay hindi na ito bunga ng Espiritu ng ating pong Panginoon, kundi ito ay gawa na ng laman na siyang nagiging dahilan upang ikaw ay lalong malugmok sa pagkakasala at mapahamak ang iyong buhay. Amen? At itong bagay na ito ay kailangan na ating pong mabantayan. No? Dahil habang tayo ay sumusunod sa Diyos, habang lumalalim tayo sa salita at sa mga pangako ng ating pong Panginoon, merong struggle at merong battle na mangyayari sa atin, higit sa lahat sa ating pong mga isipan. Pangalawa, na enemies that battles our brain. Una, our sinful nature, our old nature. Pangalawa, the second enemy of our mind is Satan. Si Satanas. Dapat maging aware po tayo na meron talagang kaaway. At ang kaaway ng mga mananampalataya ay walang iba kundi si Satan. At si Satan, tandaan po natin, walang magandang gagawin sa buhay ng tao. Bagamat sa isipan mo, sa tingin mo, at sa pananaw mo, maganda sa iyo, pero ang dulo nun at bunga nun ay kapahamakan at kamatayan. Dahil ang kaaway natin ay mapanlinlang. Mapagbalat anyo yung kaaway natin. Kaya marami sa atin ay nalilinlang ng kaaway. Pero pag aware po tayo that one of the enemies of our mind is Satan, ay alam na natin kung paano natin ngayon kontrolin yung ating pong isang isipan at hindi natin hayaan na si Satanas ang siyang kumontrol ng isipan po natin. Amen? 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Sabi ganon, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Ano raw ang ginagawa ni Satan? Blinded the minds. Kaya minsan, hindi nagpa-function yung mind mo. Nagtataka ka bakit wala nang mabubuting pumapasok sa isipan mo. Kasi walang ginawa yung kaaway at inalaw natin, hinayaan natin na makapenetrate ang kaaway sa ating isipan at hinahayaan natin na yan ay naglalagay ng mga bagay upang yung isipan po natin ay maging bulag sa anumang katotohanan at anumang mabubuti sa ating po Panginoon. Kaya magtataka ka, bakit yung tao na yan, nung bata naman ay napakabait, pero habang lumalaki, bakit yung bata na yan nagiging demonyo? Bakit? Kasi iba na ang kumukontrol sa kanya. Iba na ang kumukontrol ng kanyang isipan. Kaya nga napakalaga na habang bata pa ang ating pong mga anak, at yun naman po sinabi po ni Haring Solomon, na sa paglaki ng mga bata na yan, hayaan natin na sila ay lumaki sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito lamang ang magiging ilaw at tanglaw sa dadaanan ng bawat isang tao sa kanyang buhay. At pag ang salita ng Diyos ang naging tanglaw natin, hindi mapapahamak ang tao. Madali niyang makita at makilala kung ano ang hindi mabuti sa kanyang buhay. So Satan
blinded the minds of the people. Lalong-lalo na sa mga taong hindi naniniwala sa katotohanan at sa Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, salamat sa Diyos. Naniwala ka kay Kristo. Amen? Bakit? Kasi walang ibang katotohanan kundi si Kristo. He is the way, the truth, and the life. John chapter 8 verse 44. Sabi ganon, for you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth. Galit daw siya sa katotohanan. Because there is no truth in him. Ibig sabihin, dahil walang katotohanan sa kanya, so, kung lahat ng nandiyan sa isipan mo at sa alam mo naman ay puro kasinungalingan, bakit mo tatanggapin? Bakit mo hayaan na kontrolin ka ng mga kasinungalingan? Bakit mo hayaan na yung kasinungalingan na nandiyan sa isipan mo, yun ang maging daan para gawin mo yung mga bagay na yan, at dahil sa ginagawa mo na yan, napapahamak ka at nasisira ang iyong buhay. So sabi daw, there's no truth in him. At ito pa maganda. When he lies, pag siya daw ay nagsinungaling, it is consistent. Ibig sabihin, si Satanas, dahil walang katotohanan sa kanya, and he is the father of lies, wala siyang gagawin kundi puro kasinungalingan. Wala siyang gagawin na mabuti, maganda, at ikakabuti mo. Sabihin mo sa katabi, kapatid, si Satanas ay walang gagawing mabuti at maganda sa iyong buhay. So kung ganoon at yun ang katotohanan, huwag nating hahayaan that Satan will control us and control our mind. Amen? Di ba rin makontrol ka ng asawa mo? But don't allow the enemy to control you. Especially your mind. Because our mind is our battleground. When he lies, it is consistent with his character. Grabe, no? It is consistent with his character. Ibig sabihin nun, character na niya. Siya na yun. Na wala siyang gagawin tama. Dahil siya na yun eh. He is the father of lies. It is consistent with his character, for he is a liar. Pag mo titignan ng katabi mo at sasabi mo, liar. Walang ibang liar kundi si Satan. For he is a liar and the father of lies. Hallelujah. That's why it is important for you and for me to understand that Satan is a liar. Walang mabuti, walang maganda na gagawin sa buhay natin. Kaya nga, meron pong talata sa Lumang Tipan, whose report will you believe? Kaninong balita, kaninong salita ang iyong paniniwalaan? Dalawang bagay lamang.
Salita ng Diyos at salita ng kaaway. Ito, tandaan po natin. Sabi ng isang author, Satan cannot control our mind, but he can put suggestion in our mind. He can put suggestion. At pag naglagay siya ng suggestion niya sa ating mga isipan at inalaw natin na mag-manifest yung suggestion na yan at naniwala po tayo, yan ay magiging temptation. Magiging tukso na yan. Saan nagsisimula ang tukso? Saan nagbubunga ang tukso? Saan nabubuo yung tukso na yan? Sa isipan natin. Kasi dito natin minimeditate ang lahat ng bagay. Sa isipan natin. Umaga, tanghali, gabi, maging sa pagtulog mo, ang masama nga, pati sa panaginip mo, yung pa rin. Kaya nga kung ano ang laman ng isipan mo, yun kadalasan ang nagagawa mo. Amen? So anong ginagawa ng kaaway? Satan keep on planting negative things in our mind. Wala siyang ginagawa kundi nagtatanim lang siya lagi, naglalagay lang siya lagi ng mga negatibo, mga pangit, ng mga hindi magagandang mga bagay sa ating mga isipan. Kaya nga pag meron ng bumubulong sa iyo at sinasabing pangit ka, huwag ka maniwala. Alam mo, ang gagawin mo lang para mapaglabanan mo yung bumubulong sa iyo at sinasabing pangit ka, humarap ka sa salamin. Amen? Maraming napapahamak, maraming nagkakasala, maraming gumagawa ng mga bagay na hindi maganda dahil dito sa isipan. Second Corinthians chapter 2 verse 11. Dito, sa talatang ito, makikita po natin, mayroong sinabi sa Apostol Pablo dito para ma-outsmart po natin ang kaaway. Para matalo natin ang kaaway. Sabi ganon, babasahin ko lamang ito, maiksing talatang ito, pero doon sa mga naunang talata, ang ganda ng sinabi po niya. Sabi ganon in 2 Corinthians chapter 2 verse 11, so that Satan will not outsmart you, for we are familiar with his evil scheme. Dahil familiar po tayo sa kanyang kilos, sa kanyang gawa, sa anumang panlilinlang na kanyang ginagawa, sa unang talata, makikita po natin dyan, the way to destroy any scheme of the enemy, learn to forgive. Matuto po tayong magpatawad. Kasi alam natin na ang tao pag hindi nagpatawad at hinayaan niya ng matagal na hindi siya nagpatawad, kapatid, yung hindi pagpapatawad na yan ay magbubunga at magbubunga ng iba't ibang bagay sa kanyang isipan at sa kanyang puso. Hanggang dumating yung time, dahil hindi ka nakapagpatawad, ang tawag na sa iyo ay murderer. Alam natin, ang kaaway, uulitin ko, John chapter 10 verse 10,
The thief cometh to steal, to kill, and to destroy. Para hindi po mangyari ang mga bagay na ito at hindi ikaw ang maging kasangkapan ng kaaway upang masira ang buhay ng ibang tao. Learn to forgive. One of the scheme of the enemy is unforgiveness. Dahil ang kaaway, wala sa kanya ang magpatawad. Dahil nasa isipan niya, kailangan ng taong ito masira. Kailangan ng taong ito ay mawasak. Kailangan ng taong ito ay mamatay. Tingnan niyo ang taong ang dali sa kanya magpatawad. Payapang buhay. Amen? Laging nakangiti. Pero ang taong hindi nakapagpatawad, lagi naka-ngiwi. Amen? Tingnan nyo. Ang tao marunong magpatawad at dumadalo sa kanya ang espiritu ng kapatawaran. Mapayapa ang buhay. Hindi siya nag-iisip ng kung anong mga pangit sa kanyang kapwa, pati sa kanyang sarili. Alam niyo, ang taong hindi nakapagpatawad, minsan pangit na rin ang tingin niya sa kanyang sarili. Hanggang dumating, pag hindi siya nakapagpatawad, kakainin na siya ng ganong klaseng espiritu sa kanyang buhay, hanggang dumating na pati ang kanyang buhay ay kanyang sisirahin at kanyang wawakasan. Pero ang tao na nakapagpatawad, iba-value niya ang kanyang sarili. Dahil ang taong nagpapatawad, walang ibang makikinabang, hindi yung taong pinatawad mo, kundi ikaw. Dahil yung mga ikinulong mo sa puso mo at isipan mo ay pinalaya mo na. Amen? Pero yung taong hindi nakapagpatawad, laging may galit, laging may puot, laging may sama ng loob, laging malungkot, lalo na pag tuwing naaalala niya yung tao na yon, yung bruha na yon. Amen? Meron bang normal na tao pag naalala niya yung bruha na yon na gumawa ng hindi maganda sa kanya, nakakangiti pa? Bruha na yun. Hindi. Baka kung ano-anong lumalabas na sa kanyang isipan, kung anong mga gagawin niya na hindi maganda sa buruan na yan. Pero pag ikaw ay nakapagpatawad, kahit naiisip mo siya, naaalala mo siya, napapangiti ka, dahil kailangan mo siyang patawarin, naaawa ka sa kanya. Amen? So, to be able to confront any scheme of the enemy, learn to forgive. Because Satan doesn't know how to forgive. Wala sa bokabularyo po at wala sa nature ni Satan na magpatawad. Pero ang maganda, our God is the source of forgiveness. Pangatlo, the third enemy of our mind is the world values. Hindi nyo ba alam? Dahil sa mga makamundong mga bagay, makamundong mga pananaw, mga makamundong pangyayari, maraming mga tao ang nasisira ang buhay sa panahon na meron tayo. 1 John chapter 2 verse 16. Ano sabi po dyan sa New King James Version? For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life is not of the Father, but of this world. Alam niyo ba,
na itong tatlong bagay na ito ang ginamit ng kaaway, ito yung sandata ng kaaway upang sirain, wasakin ang isang individual. At ito rin ang ginamit na pantutukso ni Satan sa ating Panginoong Jesus nung si Jesus ay nandoon sa ilang nung siya ay nag-aayuno at nananalangin. The lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. At ang lahat ng ito ay gawa ng laman. So, how we are going to fight this battle that we have in our mind? 2 Corinthians chapter 10, verse 3 and 5. Mga prayer warriors, mga born-again believers, listen. This is how we are going to fight the battle that we have in our mind. 2 Corinthians chapter 10, verse 3 to 5. Ano sabi diyan sa New Living Translation? We are humans, but we don't wage war as humans do. We use God's mighty weapons, not worldly weapons. Sabi ganon, to knock down the strongholds of human reasoning. Hallelujah. And to destroy every proud obstacle that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ. Sa Tagalog, kung nabubuhay man kami sa mundong ito, hindi naman kami nakikipaglaban ayon sa pamamaraan ng mundong ito. Ang sandatang ginamit namin sa pakikipaglaban ay hindi sandatang makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakapagpapabagsak ng mga kuta. Sinisiran namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos at binibihat namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Amen? So yung keyword po dyan, dapat every prayer warriors, every born-again believers, we need to be aware of the strongholds that we have in our mind. At ano itong stronghold na to? What is the strongholds? Unless we understand what is the strongholds, hindi natin alam kung paano natin ito haharapin, gagapiin, sisirain, at uwawasakin. What is the strongholds? The strongholds are those represents mental or spiritual barriers, often rooted in negative thoughts. Mga bagay-bagay daw na ito ay nag-uugat sa mga negatibong pag-iisip. Walang mabuting dala nito. Rooted in negative thought, patterns, or false beliefs. Tingnan niyo po, yung mga tao na merong stronghold sa kanilang isipan, ang mga tao na yan, ang laging laman ng kanilang isipan ay puro negatibo. Puro mga laman yan ay ito ay taliwas doon sa tamang paniniwala dapat na meron ang isang born-again believers.
Sabi nga lang sa ibang translation, it is a lie that we believe. Yun daw yung mga strongholds na sinasabi ng Apostol Pablo na meron sa ating mga isipan. Yung mga kasinungalingan na ating mga pinaniniwalaan. Ano ba yung mga kasinungalingan na ating pinaniniwalaan? Na ikaw ay mahirap. Na ikaw ay talunan. Na ikaw ay wala nang magagawa. Na ikaw ay hindi na magbabago. Na wala ka ng kinabukasan, wala ka ng pag-asa. Yun ay isa lamang sa mga kasinungalingan na nilagay ng kaaway sa ating mga isipan. Eh yung pangit na nilalagay ng kaaway sa ating isipan, meron pang remedyo yan. Kahit matanda na, si Belo, may pag-asa pa rin. Amen? Pero, kapatid, huwag nating hayaan na yung mga kasinungalingan na yan ay paniwalaan po natin. Kaya nga sabi niya, nagiging stronghold lamang yung mga bagay na yan sa ating isipan pag yung mga kasinungalingan na yan ay yung pinaniwalaan. At pag pinaniwalaan mo ang mga kasinungalingan na yan ng kaaway, magiging bihag ka niyan, magiging tawag doon, slave ka niyan. And we don't want to become a slave of lies of the enemy. And to counter these negative thoughts, we need to feed our mind with truths. Yun lamang eh. Ano ang solusyon? Para mapaglabanan mo ang anumang kasinungalingan ng kaaway? Ano ang ipapakain mo sa iyong isipan? Truth. Katotohanan. At ano ang katotohanan? Walang ibang salita ng Diyos. Kaya nga noong nakaraan, napag-aralan natin to feed our minds with truths, with the Word of God. We need to feed our mind with the Word of God all the time. Alam niyo si Haring David, sa dami ng kanyang pinagdadaanan, sa dami ng mga nangyaring mga pangit sa kanyang buhay, hindi yun yung kanyang pinagbulay-bulayan. Hindi yung mga puro kasinungalingan at makakasira sa kanyang buhay na mga sinasabi ng mga tao na nakapaligid sa kanya. Kaya nga isa sa mga paborito kong verse sa Bible, yung Psalms chapter 1, verse 1 and the following. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or sit in the seat of mockers, but his delight is in the law, is in the word of the Lord. He meditates day and night. At ano daw ang mangyayari sa isang tao? Walang ibang ginawa kundi pinagbubulay-bulayan ng katotohanan ang salita ng Diyos. Umaga, tanghali at gabi, siya ay matutulad sa isang puno na nakatayo sa tabi ng batisan. Dumating man ang tagtuyot o tag-init, ang kanyang dahon ay hindi malalanta, pagkos ang kanyang dahon ay mananatiling luntian. At siya'y namumunga sa kapanahunan, at anuman ang kanyang gawin at balakin, tiyak na siya ay magtatagumpay. Parampakan natin ang ating Hallelujah! So, itong tatlong bagay na ito ay dapat natin maunawaan so that we know how to counterattack every attack of the enemy, especially dito sa ating pong mga isipan. Huwag nating hayaan yung mga kasinungalingan ng kaaway
ay maging strongholds sa ating pong mga isipan. Ano daw ang gagawin natin? We need to tear down every stronghold na nandyan sa ating mga isipan. Mga kasinungalingan, mga bagay na hindi maganda, mga bagay na pangit, mga bagay na hindi kalugod-lugod sa ating po Panginoon. We need to tear it down by pulling down strongholds. Hindi yung mga sandata na ginagamit ng sanlibutan nito, kundi yung sandata na ibinigay sa atin. Ano yun? The Word of God. The Word of God. Tayo po'y tumayo at tayo po ay nanalangin. Isa sa mga gagawin natin sa ating pananalangin ngayon, we will pray and we will do a spiritual warfare. At dahil sa grabing kasinungalingan na ginagawa ng kaaway, maraming mga tao nagiging alitin nito. Maraming mga tao ang nasisirang buhay, napapahamak. Nawawasak ang buhay. At hindi lamang yun. Maraming mga tao na binawian ng buhay dahil sa matinding kasinungalingan ng kaaway na kanyang inilagay sa isipan ng mga tao. Pero sabi ng banal na kasulatan, you and me, we have the power to tear down strongholds. At yung power na meron po tayo ay the same power that Jesus received from the Father. We have the authority to tear down every stronghold. Meron tayong kapangyarihan para sirain, wasakin ang anumang kuta ng kaaway at anumang kasinungalingan ng kaaway. Higit sa lahat ng mga bagay na pawang kasinungalingan na nasa ating mga isipan, we have the power to destroy all of this. Ang pinaka-key to destroy this power is to use the name of Jesus. The name of Jesus. Ang pinaka-makapangyarihang pangalan sa lahat ng pangalan. Because in His name, in the name of Jesus, every knee will bow down and every tongue will confess that He is Lord. He is the Lord of our mind. He is the Lord of our life. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito po, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Nagdurugo ang aming mga puso. Nalulungkot kami, Panginoon, lalong-lalo na sa matinding nangyayari sa aming pong lugar. Sa mga taong binabawian ng buhay. Dahil sa tingin namin, Panginoon, ang lahat ng ito ay gawa ng kaaway. Na walang ibang ginagawa ang kaaway, Panginoon, kundi maglagay ng bawang kasinungalingan sa isipan ng tao. Dahil sa kasinungalingan ito, O Diyos,
nasisira ang kanilang buhay, nawawasak ang kanilang buhay. At pag hindi naagapan, Panginoon, at hindi nasira ang anumang kasinungalingan ng kaaway na inilalagay niya sa bawat isipan ng tao, ito ang nagiging daan para ang tao, ang kanyang buhay ay kanyang kitilin. Panginoon, sa oras na ito, kami ay nagpapasalamat sa authority na iyong ibinigay sa amin. And this power and authority o Diyos na iyong ibinigay sa amin is the same power na iyong tinanggap sa iyong Ama. And this power has the ability to tear down these strongholds. Kaya sa oras na ito po, Panginoon, we use this power. Not only this power of God that we have, not only this authority that we have, but Lord, we also use the name of Jesus. That Lord, in the name of Jesus, anumang mga kasinungalingan na inilagay ng kaaway sa bawat isipan ng bawat isang nandito po, Panginoon, maging sa bawat individual, Panginoon, na nasa kulungan ng kasinungalingan na gawa ng kaaway, ay aming sinisira, aming winawasak in the name of Jesus. Lies of the enemy, we come against you in the name of Jesus. We break your power in the name of Jesus. Every lies of the enemy, we come against it in the name of Jesus. We tear you down in Jesus' name. Oh, Rabashika Rababayende. Oh, Rabasaka Rababayende. In the name of Jesus, aming sinisira, winawasan ang anumang sakit at karamdaman sa oras na ito in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus, panghihina ng kalooban, aming winawasan at sinisira sa pangalan ni Jesus. Hindi pagpapatawad, aming sinisira at winawasak sa pangalan ni Jesus. Kawalang pananampalataya, aming sinisira at winawasak sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Sa oras na ito po, Panginoon, aming sinasawat at sinisira ang anumang kapangyarihan ng suicidal spirit of God sa aming pong bayan na umaatake sa bawat individual. In the name of Jesus, we come against this suicidal spirit in the name of Jesus. We break your power right now in Jesus' name. At aming pinapakawalan ang espiritu ng kapayapaan in the name of Jesus. Amin ding sinisira, Panginoon, at sinasalangsang at dinudurog ang kapangyarihan ng espiritu ng kamatayan. In the name of Jesus, spirit of death, we come against you in the name of Jesus. And right now, we speak life. We declare life to every individual in the name of Jesus. Lord, yung buhay na kaaya-aya, buhay na ganap, at
pagtitiwala ng lubusan kay Satanas. Ama, sa pangalan ni Jesus, amin pong idinudulog sa iyo ang bawat individual na dumadaan sa anumang depresyon, sa anumang matitinding problema. In the name of Jesus, katagpuin mo ang bawat isa, Panginoon. Lord, palayain mo sila sa anumang kapangyarihan ng depresyon sa kanilang mga buhay. In the name of Jesus, we come against any spirit of depression, O God, upon their mind, upon their lives, Lord, in the name of Jesus. And we release the spirit of peace, joy, O God, sa kanilang mga buhay. Oh, in the name of Jesus. Kawalang pananampalataya, aming sinisira sa pangalan ni Jesus. Hayaan mo, Diyos, na ipadali mo ang espiritu ng pananampalataya sa bawat isa. Oh, salamat. Purihin ka, Panginoon, at dakilahin ka, O Diyos, sa umaga dito. Ama, sa pangalan ni Jesus, aming idinideklara ang kalayaan na nagmumula sa iyo. Kalayaan sa anumang kasinungalingan. Kalayaan, Panginoon, sa anumang hindi pagpapatawad. Kalayaan sa anumang depresyon. Kalayaan, Panginoon, sa anumang stronghold, O God, na pwedeng gawin ng kaaway at nilagay sa aming po mga isipan. Lord, we declare, O God, deliverance in the name of Jesus. Deliverance in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo ang bawat isa. Patuloy na ingatan mo ang bawat isa. At patuloy na lukuman ng iyong kapangyarihan at ng iyong banal na dugo. Kaya mo rin po, Panginoon, na ang salita mo patuloy namin paghawakan sa aming mga buhay. So, purihin ka sa umaga dito. Sa iyo namin ibinibigay ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba at pagdakila sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen. Amen. Hallelujah.